Good evening mga idol. Dito na naman ako at dyan na naman kayo. Magandang gabi po. Ang atin pong pagkikwentuhan ngayong gabing ito ay tungkol po sa pagpapakain sa 4,000. No? Mababasa po natin yan sa Marcos 8. No? Verse 1 hanggang verse 10. Yan ang pagpapakain sa 4,000. Muli si Jesus ay nagpakita ng kakaibang kapangyarihan. Kapangyarihan dahil sa napakaraming tao na nagugutom, 3 araw na nilang kasama si Jesus. At naawa si Jesus sa mga tao ito dahil 3 araw na din silang magkakasama at nakikinig kasi maaring ang mga tao ito ay sumusunod sa Kanya at nakikinig sa Kanyang mga pinag-uutos o pangangaral panahon yun. At yun, sabi ng Kanyang mga alagad kay Jesus, no, nasa liblib tayo na buo at saan tayo makuha ng kanilang makakain. Yan. Kaya ang tanong na Jesus, mayroon ba kayong tinapay? Mayroon daw silang 7 tinapay. At yun, kinuha ni Jesus at nagpasalamat sa Diyos at ipinamahagi yun. No? Binigay niya sa kanyang mga alagad at ipinamahagi at hinati-hati sa pamamagitan lamang ng 7 tinapay. Nagpasalamat sa Diyos, no, si Kristo. At may ilang maliliit na isda. Yan. At nagpasalamat muli si Jesus sa Diyos at muli itong ipinamahagi, no, sa 4,000 kumain. At nung tinipon yung mga natira, no, ng mga 4,000 kumain, ay nakatipon pa sila ng mahigit na 7 kain. Yan. Ganon. No? Ganon ka ang kapangyarihan ni Kristo, ang kapangyarihan ng Diyos, no, na kayang magpakain ng ganon karaming tao sa liblib na po na wala silang mapagkunang natin ng pagkain kundi sa pamamagitan lamang ng 7 tinapay at maliliit na isda. At nagpasalamat lamang sa Diyos at mayroon na silang maipamahagi at mayroon pang natipon, no? Yun muli, no, ang isang himalang ginawa ng Diyos. Ayan, no? Naalala ko tuloy, no? May iugnay na naman natin dito sa panahon natin ngayon. Espiritu Santo na, no? May isang senador dati ang nagsabi, naalala ko ito. Sabi ng isang senador, makakain ba yung impeachment na yan? Yan. No, sa panahon natin ngayon, makakain ba yung impeachment na yan? Yan, no? Yan eh, no? Ang tanong, makakain ba yan? Pero sa dami ng kanilang mga ninakaw na halagang pera, kung yan ay hindi nanakaw, maraming Pilipino ang makakakain ng mga gutom ngayon. Kung tulad ng ganitong leader, tiyak walang ang laki pala ng pera natin, no? Trilyon, bilyon ang nananakaw. Kalahin mo yun? Gaano karaming tao kakain yan kung yan ay ipinamamahagi sa mga tao at hindi sa ilang bulsa lang, sa ilang makapangyarihan lang napupunta dahil sa ninanakaw nila. Diba? No, yun ang ibig sabihin ang talinhagang ito ni Jesus. Kung ano ang meron, pwedeng paghati-hatian. No? Pagpasalamatan at natin ang Diyos sa mga ito at tiyak makakakain ang mga nagugutom. Diba? Kung hindi nagnanakaw, sana hindi naman ganun kalaki siguro ang halaga ng mga bilihin. Diba? Kaya nagiging mahal ang mga bilihin dahil hinahabol natin sa tax. Dahil ang laki ng binabayaran. Ang laki ng utang. Diba? Ang laki ng kailangan habulin ng tax yan. Kaya ang mahal ng mga bilihin.
Diba? Kasi maraming magnanakaw. Kung wala, sana magnanakaw. Kaya sa 2028, ito na. Ito na. At marami pa rin naniniwala sa kanila. No? Kasi sabi nila, hintayin nila yung 2028 election at sigurado sila daw ang mananalo. Kasi malakas talaga sila. Hindi ko rin alam kung utang na loob naman. No? Kung sila pa rin ang leader sa 2028 election, ano na kaya ang mangyayari talaga sa bansa natin? Di ba? Kung sila pa rin ang mga mayagpag, sigurado. Sigurado na. Barangay Philippines na lang ito. Barangay Philippines ng China. Hindi ba? Babay na mga idol. Hanggang doon lang muna tayo, no, sa pagpapakain sa 4,000. Sa gaano karaming tao yan na napakain ni Jesus, na sila ay nasa liblib na po. No? Tayo din sa panahon natin ngayon, nasa liblib tayo na po. Parang ang hirap ng makakain ng mga tao. Parang hirap na sa buhay. Sigurado yan. No, kapag ka sila pa rin ang magiging leader sa panahon na yan, tiyak wala na tayong tanong-tanong. Huwag na kayong magtanong, confidential fund nga eh. Bakit niyo pa yan tanong eh? Confidential fund nga. Yan ang magiging katwiran ng mga leader na hindi katulad ng leader na ito. Ito na, dapat mga kapatid. Bye-bye.